Dominant Protector. Credit to the author. 4,731-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang kinalaman sa kanya. Nagnganga ang mga ngipin ni Remilyn at sinamantala ang oras na wala sa kanila ang atensyon ng mga tao. Binuhat niya si Terence at maingat na sumugod. Wala siyang lakas at kumpiyansa na harapin si Scarface. Kung siya ay pinigilan ng mga taong ito, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Ang pamamaraan ng paggalaw ni Remilyn ay mabilis at magaan, at ang kanyang lakas sa malaking bilog ng Nascent Soul Realm ay hindi kasing husay ng Scarface's. Kakaunti lang ang mga tao sa karamihan na makakapantay sa kanya. Sa sandaling ito, abala si Scarface sa pagwawagi sa mga puso ng mga tao at walang oras na pakialam sa panig na ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon. Tahimik, papasa na si Remilyn sa pagsusulit. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting ginhawa. Biglang lumitaw ang isang malakas na figure sa kanyang harapan. Siya rin ay isang master ng mahusay na bilog ng orihinal na antas. Sa aspeto ng aura, mas malakas pa siya kaysa kay Remilyn. Ito ay si Chen Han, na itinakda bilang isang huwara ng Scarface sa publiko. Nagbago ang ekspresyon ni Remilyn. Dahil kay Chen Han, ang mga mata ng lahat ay mabilis na nabaling kay Remilyn at Terence sa kanyang likuran. Malakas ang tibok ng puso ni Remilyn. Tapos na siya. Tumingin si Chen Han ng taas-baba sa magandang figure ni Remilyn, naglalaway. Lalo na nang makita niya ang nakamamatay na butas sa tiyan ni Terence, biglang naliwanagan ang kanyang isip. Kung buhay pa si Terence, hindi siya mangangahas na hawakan si Remilyn kahit na mayroon siyang 10,000 lakas ng loob. Pero iba na ngayon. Patay na ang walang awa na lalaki. Hindi man siya mamatay, hindi siya malalayo rito. Ano ang dapat ikatakot? Hehe, mukhang maganda ang batang ito. Gusto mo bang makipaglaro sa kuya na ito? Na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, inabot ni Chen Han at hinawakan ang mukha ni Remilyn. Matapos makulong dito sa loob ng maraming taon, matagal na siyang nag-aalab sa pagnanasa. Ngayon na maaari na siyang magsaya bago umalis, isa na lang itong malaking regalo mula sa langit. Gayunpaman, bago pa niya maabot ang kanyang kamay, isang malakas na agos ng hangin ang biglang umahan sa kanyang tabi. Lumitaw ang figure ni Scarface sa tabi niya, at walang sabi-sabi, pinalipad siya nito ng may sampal. Nakakakita siya ng mga bituin at hindi makabangon ng matagal. Nagulat si Remilyn nang makita ito. Handa na siyang lumaban ngayon lang. Kung ang kalaban ay isa lamang master ng Great Circle ng Nascent Soul Realm, hindi siya dapat matalo sa kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henyong disipulo ng East Continent na ipinagmamalaki ng Dawn Academy. Ang kanyang kayamanan ay malayong mas malakas kaysa sa mga ordinaryong masters ng parehong antas. Ngunit ngayon, si Scarface, isang peak-level early-stage mysterious ascension cultivator, ang nasa kanyang posisyon. Agad na lumubog ang puso ni Remilyn sa ilalim ng lambak. Paano siya mananalo laban sa kanya? Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hindi siya hinawakan ni Scarface. Sa halip, ngumiti siya ng nakakaloko. Napaka-flatter ng kanyang ekspresyon kaya natigilan si Remilyn. Boss. Bakit mo? Nakaramdam ng pagkahilo si Chen Han sa sampal. Tumingin siya kay Scarface, nakaramdam ng mali. Kung gusto niyang agawin ang babae, sana sinabi na lang niya. Paanong hindi niya ito maibibigay sa kanya? Kailangan bang suntukin siya? Sumugod si Scarface at hinawakan siya sa kwelyo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, naglakas loob ka bang hawakan ang babaeng ito? Hindi kita pipigilan kung gusto mong mamatay, pero huwag mo akong idamay. Hindi ba patay na ang walang awa na lalaking iyon? Ano ang dapat katakutin? Hindi sumasang-ayon si Chen Han. Are you out of your mind? Nakalimutan mo na ba ang lesson ng Armored Man? Ilang araw na ba? Dumura si Scarface at sinabing, hindi ba't nahulog din sa lupa ang lalaking nakabaluti na iyon? Gayunpaman, ang taong nasa tabi niya ay isang walang awa na tao, isang walang awa na tao na walang sinuman sa atin ang kayang masaktan.
Tingnan mo ang isang ito, nakahandusay siya sa lupa, ngunit paano mo malalaman ang kanyang background? Paano kung magsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo at isa rin siyang walang awa na tao na nagtatago ng kanyang lakas? Ito. Nang marinig ang pagsusuri ni Scarface, pawis na pawis si Chen Han. Matapos pag-isipang mabuti, tila may katuturan ito. Halos mawala na siya ng malay dahil sa pagnanasa at gumawa ng malaking pagkakamali. Aalis ka na, kaya huwag kang mabaigo sa huling sandali. Kapag gulo ka na naman, hindi kita bibitawan. Matigas na sabi ni Scarface. Yes, yes. Boss, don't worry. Tiyak na hindi kita guguluhin. Hinding-hindi. Tumango si Chen Han at nangako. Sa ilalim ng kakaibang tingin ni Remilin, tumalikod si Scarface at ngumiti ng paumanhin pagkatapos niyang mag-lecture sa kanyang nakababatang kapatid. Pinilit niyang ilabas ang isang makasariling ekspresyon at binati, "Young lady, naghahanda ka na bang bumalik?" Tumango si Remilin. Kahit mahina ang boses nilang pinag-uusapan, narinig pa rin niya iyon. Kaya sa sandaling ito, hindi na siya masyadong kinakabahan. "Oh, gusto mo bang magpakuha ako ng ipapadala sayo?" Nagkusa si Scarface na maging matulungin. "Hindi na kailangan," sabi ni Remilin na may malamig na mukha. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang mga tao at mabilis na umalis kasama si Terence sa kanyang likod. Pagkatapos ng oasis, ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay ang parehong disyerto. Napaka-boring at nakakainip, ngunit para kay Remilin sa oras na ito ay mas mabuti kaysa wala. Gaano man ito kabagot, mas mabuti pa rin ito kaysa nasa panganib. Bukod dito, wala nang maraming oras na natitira, at hindi na niya kayang magantala pa. Lumipas ang oras sa isang iglap. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay dumating si Remilin sa lokasyon ng teleportation array. Sa oras na ito, mayroon ng ilang trial takers sa linya. Ang mga nagmamadaling lumabas sa oras na ito ay natural na mga masters ng Great Circle ng Nascent Soul Stage. Nang makita ng mga tao si Remilin at ang naghihingalong si Terence sa kanyang likuran, maliban sa pagkagulat, wala silang gaanong reaksyon. Pagkatapos ng lahat, mayroong 2 Western Island Masters na nagpapanatili ng kaayusan dito, at kung sino man ang nagdulot ng gulo dito ay kailangang magbayad ng halaga. Higit pa rito, si Remilin mismo ay isa ring master ng Great Circle ng Nascent Soul Stage. Kung talagang lumaban sila hanggang kamatayan, wala silang makukuhang kalamangan. Kahit na magagawa nila, hindi maiiwasang magdusa sila ng malaking pagkawala ng sigla at hindi na makakabangon sa maikling panahon. Pagkatapos, hindi sila makaalis. Inakbayan ni Remilin si Terence at tahimik na naghintay sa likod ng linya. Pagkaraang isa-isang umalis ang mga tao sa kanyang harapan, hahakbang na sana si Remilin sa teleportation formation nang pigilan siya ng Western Island Master. Isang tao lang ang pwedeng pumasok. Kung isasama mo siya, hindi ka makakapasok. Walang pakialam na nagpaliwanag ang eksperto sa West Island. Ano? Nagulat si Remilin nang marinig niya ito. Malabo niyang narinig na binanggit ito ni Divina bago magsimula ang paglilitis, ngunit hindi niya ito isinapuso sa oras na iyon. Hindi niya inaasahan na magiging isang nakamamatay na balakid ito ngayon. Ito ay isang bagay na napagpasyahan ng teleportation array, at walang sino man ang maaaring magbago nito. Walang kwentang kahit may bitbit kang patay. Isang tao lang ang pwedeng dumaan sa isang pagkakataon. Siyempre, mga paghihigpit sa walang sa mga likas na kayamanan. Ang Western Island Master ay tumingin kay Remilin ng may simpatiya. 4,732. Napakaraming problema ang pinagdaanan ng babaeng ito para buhatin ang lalaking ito na halatang mamamatay na. Maituturing siyang loyal. Kung mayroon mang paraan, hindi sila magsasawang tumulong na gumawa ng exception. Sa kasamaang palad, ang bagay na ito ay wala sa kanila. Ang teleportation array ay dinisenyo sa ganitong paraan. Kahit na dumating ang hari ng langit, wala itong silbi. Ito. Kumunat ang noo ni Remilin. Hindi madaling makabalik sa lugar na ito, at naisip niya na maibabalik niya si Terence sa kanlurang bahagi ng isla. Hindi niya inaasahan na maipit siya sa huling hakbang. Ano ang dapat niyang gawin? Ano man ang mangyari, tiyak na hindi siya makakabalik ng mag-isa.
Ang pag-iwan kay Terence dito mag-isa ay kapareho ng paghiling sa kanya na mamatay, ngunit hindi sila makakaalis ng magkasama. Hoy! Mauuna ka ba o hindi? Nakapila pa tayo. Habang nag-aalangan si Remilyn, ang mga tao sa likod ng linya ay nagsisimula ng maiinip. Wala silang masyadong pakialam. Lahat sila ay nagmamadaling bumalik. Kung na-delay sila ng napakatagal at hindi na sila makakabalik, kanino sila pupunta? Kung gayon, pag-iisipan ko. Tumabi si Remilyn at pinadaan muna ang mga tao sa likod nila. Nakahanap siya ng malinis na lugar hindi kalayuan sa teleportation formation at pinaupo si Terence habang nakabantay siya sa gilid, nakasimangot. Unti-unting lumipas ang oras. Nasa dulo pa rin si Remilyn habang pinagmamasdan niya ang mga trial takers na sunod-sunod na bumalik na dinadala sa teleport palayo. Wala siyang maisip na plano. Bagamat ang presensya ng mga eksperto sa West Island ay humadlang sa kanya na harass ng ibang mga cultivator, at maging si Chen Han, na nagnanais ng kanyang kagandahan, ay hindi nang ahas na tingnan siya kapag siya ay dumaan, hindi nito nalutas ang problema. Gaano man siya ka-carefree, ano pa ang silbi ng matrap siya dito? Pagkalipas ng 2 araw, halos 1 buwan na. Sa oras na ito, lahat ng mga kalahok ay umalis. Alam ng mga natira na hindi sila makakaalis, kaya nilinggan nila si Scarface. Si Remilyn at Terence lamang ang naiwan ng teleportation array. Ito na ang final deadline, aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis ngayon, hindi ka talaga makakalabas. Halatang hindi na mabubuhay ang lalaking ito, hindi mo na kailangang manatili dito para mailibing kasama siya. Mukhang handa nang umalis ang 2 eksperto sa Western Island. Pagkatingin sa isa't isa, bilang mga babae, hindi sila nakatiis na panoorin at lumapit upang akitin siya ng malumanay. Hindi ko siya pababayaan. Hinding-hindi. Mariing umiling si Remilyn. Maraming mabubuting lalaki sa mundo, bakit kailangan mong magbigti sa isang puno? Walang magawa ang isa sa mga eksperto sa Western Island. Ang kanlurang bahagi ng isla ay isang feminist na lipunan. Hindi tulad ng ibang lugar, hindi nila binigyang pansin ang 3 pagsunod at 4 na bertod. Upang mailibing kasama ng isang lalaki na halatang mamamatay, at para sa isang babae na magpakamatay para sa isang lalaki, ang ganitong bagay ay sadyang hindi makatwiran sa kanyang mga mata. Tama. Itong little sister, isa kang peak nascent soul stage expert, di ba? Kahit na gawin mo ang lahat, ang lakas na maaari mong tipunin ay sapat lamang upang ma-activate ang formation sa oras na ito. Walang silbi kung ipagpaliban mo ito ng 1 pang araw, at maaari ka lamang maghintay hanggang sa magsimula ang susunod na pagsubok. Gayunpaman, dapat mo ring maging malinaw sa sitwasyon dito. Ang mga taong iyon ay tiyak na maghihintay para sa isang batang babae na ligtas ang pag-iisip. Ikaw. Sinubukan siya ng 1 pang eksperto sa West Island. Ang pagkakaroon ng Scarface at ng iba pa ay hindi kailanman naging lihim, ngunit ang mga nakatataas sa West Island ay walang intensyon na makipag-ugnayan sa kanya. Sa katunayan, sila ay lubos na mapagbigay. Sa madaling salita, dahil ito ang pagsubok, si Scarface at ang iba pa ay kapareho ng ibang mga halimaw at hayop. Lahat sila ay mga hakbang para sa mga tagakuha ng pagsubok, kaya hinayaan nila silang gawin ang kanilang gusto. Umiling pa rin si Remilyn. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabing, "Mga kapatid, kung gagamitin ko ang aking buong kapangyarihan para i-activate ang isang galaw at subukang i-teleport siya palabas, iniisip ko kung posible iyon." Ito lang ang naiisip niyang solusyon nitong nakaraang 2 araw. Bagamat alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali, paano kung magagawa ito? Anyway, walang ibang tao sa linya ngayon, at naniniwala siya na ang 2 West Island Masters ay dapat makapagbigay sa kanya ng malinaw na sagot. Kung ganoon ay hindi ka na makakalabas. 1 buwan na. Kung gusto mong i-activate ang teleportation array, dapat mong gamitin ang iyong pinakamalakas na galaw. Hindi ka talaga makapagpigil. Saka ka lang halos magtagumpay. Sa totoo lang, kahit gawin mo ito, baka hindi ka makalabas. Hindi ito biro. Ang dalubhasa sa Western Island ay mahigpit na nagbabala. Tama, 1 buwan ang limitasyon ng isang peak nascent soul stage expert, hindi ka na magsasayang ng oras.
Umiling din ang ibang eksperto sa West Island at idinagdag, bukod dito, kung gusto mong ilagay siya sa teleportation array at i-activate ito mula sa labas, bagaman hindi ito ganap na imposible, napakahirap din. Dahil ang mata ng teleportation array ay nakatago sa loob, kung wala kang ilang mga espesyal na trick, imposibleng maabot ito ng labas. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ito. Kinagat ni Remilyn ang kanyang mga ngipin at nag-isip tungkol dito. Hindi alintana kung ito ay gagana o hindi, dapat niyang subukang tingnan kung maaari niya maialis muna si Terence dito. Gayunpaman, sa ganitong paraan, matagumpay man na makateleport si Terence o hindi, hindi siya makakalabas sa kanyang sarili. Isinusugal niya ang sarili niyang kapalaran para sa kapakanan ni Terence. Tungkol sa hirap na binanggit ng dalawang master mula sa West Island, hindi ito isinasa puso ni Remilyn. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henyong disipulo ng East Continent na ipinagmamalaki ng Dawn Academy. Mayroon pa siyang paraan para gawin ito. Mas mabuting sumama ka sa amin. Walang kabuluhan ang ganitong klaseng pagtatangka. Kahit anong mangyari, dapat manatili ang isa sa inyong dalawa. Kung siya ang pipiliin mo, hindi lang siya magtatagumpay, kahit na magtagumpay siya, hindi niya kakayanin ang pasanin ng teleportasyon sa kanyang naghihingalong estado. Baka mas mabilis pa siyang mamatay. Nang makitang malapit nang matapos ang oras na iyon, nagpayo sa wakas ang dalawang Western Island expert. Nagulat si Remilyn. Nakalimutan na sana niya ang tungkol dito kung hindi dahil sa paalala ni Terence. Ang proseso ng teleportasyon ay isang malaking pasanin sa katawan. Mabuti para sa isang practitioner, ngunit sa kasalukuyang estado ni Terence, ang mga salita ng lalaki ay hindi lamang para takutin siya. Bukod pa rito, kahit na makalusot si Terence ng ganito, may pagkakataon pa rin na walang magmamalasakit sa kanya sa kanlurang bahagi ng isla. Kahit na mayroon lamang isang maliit na window ng oras sa pagitan, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang problema. Paano kung si Harry at ang kanyang mga katulong ay naghihintay sa portal sa kabilang panig, naghihintay ng pagkakataong tapusin siya? Pagkatapos pag-aralan ang sitwasyon, masyadong mapanganib na palabasin si Terence ng mag-isa. Malinaw na hindi ito isang matalinong pagpili, ngunit kung gusto ni Remilyn na mag-isa, hindi siya sasang-ayon. Habang iniisip niya ito, nagngangalit si Remilyn at sinabing may determinasyon, "Salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi ako aalis." 4,733. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ito ang kanyang instinct, kailangan niyang protektahan si Terence anuman ang mangyari. Tungkol naman sa mga seryosong kahihinatnan ng kanyang pananatili rito, hindi masyadong inisip ito ni Remilyn. Kung tutuusin, walang silbi ang pag-iisip tungkol dito sa oras na ito. Hindi ka aalis. Saka hindi talaga tayo makakaalis. Nagkatinginan ng dalawang eksperto sa West Island at hindi napigil ang mapabulalas, sino ang nakakaalam kung kailan ka maghihintay kung mananatili ka rito. Ni hindi natin alam kung kailan magbubukas ang susunod na pagsubok. Dapat mong malaman na ang aming pagsubok sa West Island ay hindi nagbubukas ng regular. Kung papalarin ka, baka taon-taon lang ito magbubukas. Kung hindi ka pinalad, maaaring mga dekada o kahit na siglo. Depende ito sa mahinang panahon ng pagbuo. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung ano ang sinasabi ng dalawang malalaking sister, ngunit hindi ko siya maaaring iwan dito mag-isa. Pinahahalagahan ng nakababatang kapatid na ito ang mabuting hangarin ng dalawang malalaking sister, ngunit hindi na kailangan pang hikayatin pa siya. Matigas na sabi ni Remilyn. Nagkatinginan ng dalawang West Island Masters at ang mga mukha nila ay naantig. Bagamat naramdaman nilang hindi katumbas ng halaga si Remilyn, ang gayong tapat na babae ay nararapat na igalang ng lahat. Dahil nakapagdesisyon na ang kabilang partido, magiging walang saysay na ipagpatuloy nilang dalawa ang paghihimok sa kanya. Mag-aaksaya sila ng oras bilang mga kontrabida. Hindi naman kasi sila magkakilala. Napakabuti na nagagawa nila ito. Sige, pero kailangan mong mag-ingat sa pananatili mo rito. Humanap ka ng liblib na lugar sa malapit at magtago. Kung wala, mas mabuting huwag ka nang pumasok. Naniniwala ako na alam mo kung anong uri ng mga tao ang mga taong iyon. Hindi pa banggitin, mayroon silang profounding stage expert. Hindi mo sila matatalo.
Napabuntong hininga ang dalawang eksperto sa Western Island. Hindi sila maaaring magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras dito, kaya maaari lamang nilang ibigay ang huling mabait na paalala. Salamat, dalawang malaking sister. Tumango si Remilyn at pinanood ang dalawang master na umalis. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ni Terence, nakatitig sa kanya ng blanko. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kasabay nito, sa kabilang panig ng teleportation array sa gilid na patio ng Western Island Lord's Palace, ang bukas na espasyo sa tabi nito ay napuno na ng lahat ng mga challenger na sunod-sunod na lumabas. Ito ay abala sa aktibidad, at ang mga tao ay gumagalaw. Kahit na ang pagsubok sa West Island mismo ay hindi nagtakda ng limitasyon sa oras para sa pagsubok, ngayon ang isang buwang deadline. Sa objectively speaking, ito ang aktwal na pagtatapos ng trial. Kung hindi sila lumabas pagkatapos ng araw na ito, nangangahulugan ito na hindi sila makakalabas. Sa mismong sandaling ito, upang batiin ang mga trial takers sa kanilang matagumpay na pagbabalik at upang ipakita ang kanilang kadakilaan, ang namamahalas sa kaganapan ay hindi ang Vice Island Master ng West Island, Divina, ngunit ang Island Master mismo, si Cassandra. Kung ikukumpara sa nakaraang birthday banquet, halatang mas malapit si Cassandra sa mga tao sa pagkakataong ito. Siya ay may isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay malayang naglalakad sa gitna ng mga tao, pinakanak ang kamakaway sa mga tao. Kahit saan pumunta si Cassandra, nagkakagulo ang mga tao. Upang magkaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa magandang Panginoon ng isla, na noon pa man ay mataas at makapangyarihan, ang lahat ng mga magsasaka ay taos-pusong nambobola. Siyempre, kahit may maruruming iniisip sa kanilang mga puso, hindi sila maglalakas loob na magpakita sa kanila sa lugar na ito. Si Cassandra ay parang empress sa West Island. Ang sinumang nang-ahas na lapastanganan siya ay hindi makakaalis sa West Island na buhay kahit gaano pa sila kalakas. Sa likod ng magandang Cassandra ay ang dalisay at inosenteng si Nika. Ayon sa mga patakaran, ang prinsesa ng West Island na ito ay hindi pinayagang magpakita ng kanyang mukha sa publiko. Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay medyo espesyal dahil ito ay nauugnay sa kanyang kasal. Malaki ang posibilidad na mapabilang sa grupong ito ng mga kalahok ang kanyang magiging asawa, kaya makatwira na lumabas siya kasama ang kanyang ina upang aliwin ang karamihan. Bilang matalik na kaibigan ni Nika, natural na nanatili sa tabi niya sina Natalie at Jenny. Wala sa mood ang tatlong babae na panoorin ang saya, at patuloy na nakatingin sa labasan ng teleportation formation. Sinabi na ni Jenny kay Nika at Natalie ang tungkol sa coma ni Terence. Alam niyang may mga nag-aalaga sa kanya, pero nag-aalala pa rin siya. Kung hindi dahil kay Cassandra, pumunta na silang tatlo sa teleportation formation para hintayin siya. Kung may paraan, mag-teleport pa sila. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Nang makitang matagal na mula nang lumabas ang paglilitis, hindi napigilan ng tatlong babae na maging mas balisa. Baka may problema. Pagkatapos ng lahat, ang tatlo sa kanila ay partikular na nagtanong sa mga tao na maunawaan ang teleportation formation. Bagamat hindi imposibleng magpadala ng walang malay na si Terence dito, ito ay isang napakahirap na gawain. Sa puntong ito ng oras, ang presyo na kailangan nilang bayaran ay hindi maisip. Kung silang tatlo, isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili ng walang pag-aalinlangan para palabasin si Terence, ngunit ito ay isang babaeng unang beses pa lang nilang nakilala. Gagawin ba niya iyon? Walang nakakaalam ng sagot, kaya naghintay lang sila. Gayunpaman, hindi nagpakita si Terence kahit na pinaghintay siya ng tatlong babae. Kahit bumalik ang dalawang gwardya, hindi pa rin lumalabas si Terence. Nagkatinginan sina Jenny at Natalie, at namutla ang kanilang mga mukha. Muntik nang mawala ng malay si Nika. Ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ni Terence, ito ay tungkol din sa kanyang kasal. Ibinigay niya ang buong pag-asa ng kanyang buhay kay Terence, at ito ay isang malaking dagok sa kanya. Walang tao sa loob. Biglang sumugod ang isang babae at tinanong ang dalawang guard na kalalabas lang sa teleportation array. Siya si Vanessa, ang vice principal ng East Continent na ipinagmamalaki ng Dawn Academy.
Bilang pinuno ng East Province Academy, ang bawat kilos ni Vanessa ay kumakatawan sa paaralan. Hindi pa siya gaanong kinabahan noon, at ang kanyang mukha ay mas maitim pa kaysa kay Nika. Hindi lang si Terence ang hindi lumabas, ang kanyang mahalagang alagad na si Remilyn ay hindi rin lumabas. Para sa kanya, si Remilyn ay hindi lamang ang kanyang pinakamahalagang personal na disipulo, ngunit sa isang kahulugan, siya ay tulad din ng isang mag-ina. Pinalaki niya siya mula sa isang sanggol na may matinding kahirapan. Ang ganitong uri ng relasyon ay higit pa sa isang ordinaryong master-disciple na relasyon. Laking gulat ng dalawang gwardya ng West Island. Tiningnan nilang mabuti si Vanessa at alam nilang siya ay isang mabuting kaibigan ng Island Master na si Cassandra. Hindi sila nang ahas na pabayaan siya, at agad na sumagot ng may paggalang, may isang babae at isang lalaki sa tabi ng teleportation array. Hindi natin alam kung buhay o patay na sila, ngunit pareho sila ng iba. Hindi sila dapat lumabas. Hindi makalabas. Bakit hindi siya makalabas? Bagamat hindi malinaw na sinabi ng kabilang partido, ang intuition ni Vanessa ay nagsabi sa kanya na ang babaeng ito ay dapat na kanyang disipulo, si Remilyn. Kinakabahan niyang sinabi, ang aking disipulo ay isang dalubhasa sa malaking bilog ng orihinal na antas. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong dalubhasa sa malaking bilog ng orihinal na antas. Kung walang problema, dapat niyang buksan ang teleportation array gamit ang kanyang lakas. 4,734. Ang mapagmahal na babae pala ay ang direktang disipulo ni Vanessa. Agad namang naunawaan ng dalawang gwardya ng West Island at nagpaliwanag, maaaring lumabas ang babaeng iyon, ngunit para makasama ang lalaking hindi alam ang buhay at kamatayan, binitawan niya ang pagkakataong ito. Nagpasya na siya, at sinubukan naming hikayatin siya sa mahabang panahon, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ano? Bakit mananatili para sa isang lalaki? Hindi maiwasan ni Vanessa na sumimangot. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at sa wakas ay narating niya sina Joshua Ren, Baste, at Judy. Kilalang kilala ni Vanessa ang kanyang mahalagang disipulo. Bagamat ang babaeng ito ay makapangyarihan at hindi bata, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa closed-door cultivation sa mga nakaraang taon. Ang puso niya ay mas dalisay pa kaysa sa ilang ordinaryong babae. Sa Academy of Pride, dahil sa katayuan ni Remilyn, ang mga ordinaryong disipulo ay hindi mangangahas na makipag-usap sa kanya ng madali. Sa lahat ng mga disipulo na nasa paglalakbay na ito sa West Island, tanging si Joshua at ang dalawa pa ang nakausap sa kanya. Si Joshua, sa partikular, ay nagsisikap na ligawan si Remilyn sa mga taong ito. Kung pinili ni Remilyn na manatili para sa kapakanan ni Joshua, mauunawaan sana ni Vanessa kung bakit bumuti ang kanilang relasyon sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, matagal nang bumalik si Joshua. Sino kaya ang binabantayan niya ngayon? Hindi naiwasang maghinala ni Vanessa na ang babaeng pinag-uusapan ng dalawang gwardya ay hindi niya alagad, si Remilyn, kundi ibang tao. Sinasabi mo na nagpasya si Ate Remilyn na manatili dito para alagaan si Terence bro. Biglang lumapit si Jenny sa sandaling ito at naiinip na nagtanong sa bantay ng West Island para sa kumpirmasyon. Nagkatinginan ng dalawang guard na kalalabas lang. Pamilyar na pamilyar sila kay Jenny, na nanirahan dito sa loob ng ilang taon. Hindi namin alam kung sila ang Terence at Remilyn na sinasabi mo, ngunit alam namin na napakalubha ng sugat ng lalaki. May malaking butas sa kanyang tiyan, at mukhang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Walang mali, Terence yan bro. Kinumpirma ni Jenny. Pagkatapos, binigyan niya ng tingin sina Nika at Natalie, na parehong nababalisa, bilang senyales na magpahinga na sila. Dahil handa si Remilyn na ilagay ang sarili sa panganib at iginiit na manatili kay Terence, nangangahulugan ito na buhay pa si Terence. Kung hindi, ano ang silbi ng pananatili niya sa loob? Kung tungkol kay Jenny, hanggat hindi pa patay ang kanyang Terence, tiyak na magkakaroon ng paraan para makaalis. Ang ganitong bagay ay hindi mahirap para kay Terence Gedge. Nang marinig ni Vanessa ang mga salita ni Jenny, hindi niya maiwasang sumimangot.
Bagamat hindi niya alam kung bakit sigurado si Jenny, tila ang babae ay ang kanyang mahalagang alagad ng walang pag-aalinlangan. Ligtas at maayos si Remilyn, kaya medyo gamaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, talagang kakaiba na ang kanyang mahalagang alagad ay mananatili para sa isang lalaki, at isang lalaking hindi pa niya nakilala. Ano? Si Kuya Ling ay malubhang nasugatan at hindi na mabubuhay. Paano ito posible? Sa hindi kalayuan, nagulat si Wenhan. Siya at si Eliza ay hindi sakam sa mga kayamanan. Ang pagsusulit na ito ay parang isang paglalakbay para sa kanilang dalawa, kaya't sila ay lumabas ng maaga pagkatapos ng pag-aani. Kanina pa sila naghihintay na makasama muli si Terence sa mga araw na ito, at ngayon ay mayroon silang masamang balitang ito. Halos himatayan si Wenhan. Dahil sa suporta ni Eliza, nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan. Wenhan, huwag kang mag-alala. Sa kakayahan ni Kuya Ford, baka hindi siya mamatay. Puntahan muna natin ito. Malumanay siyang inaliw ni Eliza. Maganda ang impresyon niya kay Terence, lalo na't siya ang pinakamalaking taga-suporta ni Wenhan. Kung may nangyari talaga sa pagkakataong ito, mas marami ang magbabago sa relasyon nila ni Wenhan. Sa sandaling ito, si Joshua at ilang iba pa ay binibigyang pansin din ang paggalaw sa hanay ng teleportation. Si Joshua, tulad ni Vanessa, ay naghihintay na makita si Remilyn. Sa kasamaang palad, hindi nagpakita ang taong gusto niya. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, biglang nagkaroon ng halo-halong damdamin si Joshua sa kanyang puso. Mamamatay na si Terence, at magandang balita ito sa kanya. Sa pangkalahatan, ang sinumang lalaki na malapit kay Remilyn ay isang taong karapat-dapat na mamatay sa kanyang paningin. Gayunpaman, ang dalisay at inosenteng Diyosa na si Remilyn sa kanyang puso ay talagang handang isakripisyo ang kanyang buhay para samahan ang taong ito na malapit ng mamatay. Paano ito natitiis ni Joshua, ang kanyang manliligaw? Kasabay nito, ang dalawa pang tao sa karamihan ay may mga komplikadong ekspresyon. Ang dalawang ito ang mga salarin ng nakamamatay na mga pinsala ni Terence Linden at Harry. Pagkatapos nitong ilang araw ng paggaling, ganap na gumaling si Harry. Pagkatapos ng lahat, kakabisado lang ni Terence sa kapangyarihan ng kidlat, at limitado ang kapangyarihan nito. Nasa masamang kalagayan lang si Harry nang makuryensya, ngunit sa malakas na puwersa ng buhay ng isang advanced na practitioner, malaya siyang makakagalaw pagkatapos ng ilang araw. Kung hindi siya makakapag-teleport pabalik. Ngayong narinig nila na malapit nang mamatay si Terence sa publiko, hindi maiwasan ni Linden at Harry na magtinginan sa isa't isa. Sa katunayan, para sa kanila, siguradong patay na si Terence. Walang sino man ang makakaligtas sa ganoong kalaking buta sa kanilang tiyan, at si Terence ay nakabitin pa rin sa isang sinulid. Masasabi lamang na ang puwersa ng buhay ng batang ito ay napakalakas. Ngunit kahit na ganoon, si Terence ay isa ng patay na tao sa kanilang mga mata, at ang pag-alis sa gayong kaaway ay isang magandang bagay para sa kanila. Ang problema, paano nila ito ipapaliwanag sa mga nakatataas? Bago ito, hindi naglakas loob si Linden na sabihing ganito kaseryoso sa ulat dahil natatakot siya sa sisi ng mga nakatataas. Sinabi lang niya na nasugatan niya si Terence, at si Terence ay hindi na makaka-recover sa loob ng maikling panahon. Baka hindi siya makalabas sandali, at malamang na matrap siya sa training ground ng ilang taon. Hindi gaanong nagsalita ang misteryosong lalaki nang makita niyang pansamantalang nakulong si Terence, ngunit ngayong hayag na ang lahat, alam na ito ng lahat. Ang sakit ng ulo. Napakasakit ng ulo ni Linden at Harry na hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Ang pagpatay kay Terence ay isa ng malaking pagkakasala laban sa mga utos ng nakatataas, at ngayon ay dinaragdagan nila ang krimen ng panlilinlang sa mga nakatataas dito. Magagalit ang misteryosong lalaki kapag nalaman niya ito, at maaaring magkaroon pa ng malupit na parusa. Ano ang dapat nilang gawin? Sa kabilang panig, matapos makinig sa pag-uusap ng dalawang gwardya at Jenny, dalawang makapangyarihang eksperto na may malamig na aura ay nagpakita rin ng gulat na ekspresyon. Ang dalawang ito ang pinakamakapangyarihang figure sa nakababatang henerasyon ng North Island.
Ang isa ay si Julius, ang isa ay si Travis. Pareho silang may iisang misyon na protektahan ang Natalie Terrence ay nasa liwanag, at sila ay nasa dilim. Hindi kakaiba para sa kanila na mabigla nang marinig nila na si Terrence ay naghihingalo. 4,735. Ang mga titig ni na Julius at Travis, gayunpaman, ay puno ng mas malalim na kahulugan na hindi maintindihan ng sinuman. Hindi naman sa nadama nila na sayang ang isang henyong tulad ni Terrence na mamatay, pareho silang nakatingin kay Terrence ng may mabigat na puso. Maliban sa mga taong ito, ang iba pang mga tao ay medyo nasasabik, ngunit hindi nila ito pinansin. Pagkatapos ng lahat, walang kinalaman sa kanila ni Terrence o Remilyn, at hindi sila nagtipon dito para sa kanila. Para sa kanila, hindi mahalaga ang pagkamatay ni Terrence. Isa lang ang inaalala nila, at iyon ay kung sino ang huling tatawa sa pagsubok na ito at maging manugang ng West Island Lord, si Cassandra. Ngayon ay ang layunin na deadline para sa pagsubok, at ito rin ang oras upang suriin ang mga nakuha ng lahat ng mga kalahok. Kung magiging maayos ang lahat, malaki ang posibilidad na lumabas ang mga resulta ngayon, kaya naman personal na nagpakita si Cassandra. Gayunpaman, ang insidente ay biglang nangyari na ang pangunahing tauhan, si Nika, ay natama ng suntok. Namutla ang mukha niya at halos hindi na siya makatayo. Kinailangan niyang umasa kina Jenny at Natalie para suportahan siya. Bilang isang mahalagang panauhin, ang pinuno ng East Province Academy, si Vanessa, ay mukhang nag-aalala rin at halatang wala sa kanyang tamang kalagayan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, maliwanag na hindi nararapat na magpatuloy sa orihinal na plano. Saglit na nag-isip si Cassandra at nagbago ang isip. Pagkatapos ay inutusan niya ang Vice Island Master, si Divina, na ipahayag, lahat, mangyaring alisin ang iyong mga samsam sa digmaan mula sa pagsubok na ito. Mayroon kaming mga dalubhasang tauhan upang itala silang lahat. Pagkatapos nito, lahat ay maaaring bumalik at magpahinga. Pumili kami ng isang araw at mag-iimbite ng mga bisita na humatol. Tulad ng para sa mga susunod na pag-unlad, mangyaring bumalik at maghintay ng matyaga para sa balita. Nabigo ang karamihan. Akala nila ay lalabas na ang resulta ngayon. Hindi nila inaasahan na kailangan nilang maghintay. Para sa mga nag-aakalang may pagkakataon silang tumayo, ang proseso ng paghihintay ay walang alinlangan na isang pagpapahirap. Gayunpaman, dahil inihayag na ito ni Divina sa harap ng lahat, ang kahoy ay ginawa ng bangka. Walang kwenta ang pagtutol nila. Sa katunayan, walang nangahas na tumutol. Sa karamihan, magbubulong-bulungan lang sila ng pribado. Matapos dumating ang mga disipulo sa West Island upang itala ang kanilang mga samsam, sunod-sunod silang umalis sa venue. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang silid, hindi pa nakakaupo sina Linden at Harry para mahabol ang kanilang hininga ng may lumilipad na bloodbath sa kanila, na may dalang sulat ng isang misteryosong lalaki. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag kung ano ang nangyari kay Terrence, kung hindi, kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan. Napakabagsik ng tono ng sulat. Sa pagkakataong ito, walang code. Malinaw na galit talaga ang misteryosong lalaki. Naningkit ang mga mata ni Linden at Harry nang makita ang mga salita. Pangungusap lang iyon, at parang hindi naman ganoon kaitikot, pero ang taong nagsabi ay ang misteryosong lalaki. Ang mga salita ang naging dahilan ng kanilang buhay at kamatayan. Hindi nag-alinlangan sina Linden at Harry kung hindi sila makakapagbigay ng makatwirang paliwanag sa pagkakataong ito, sila ay nasa matinding problema, at maaaring mawalan pa ng buhay. Anong gagawin natin? Mabilis mag-isip ng paraan. Matalas ang boses ni Linden habang hindi maganda ang tingin niya kay Harry. Kung hindi siya makahanap ng magandang dahilan, handa siyang gamitin ang batang ito bilang isang scapegoat. Noon lang siya makakatakas dito. Oo, young Master Shu, huwag kang mag-alala. May paraan. Dapat may paraan. Bumilis ang tibok ng puso ni Harry. Hindi siya matalinong tao, pero matalino siya, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Alam niya kung ano ang iniisip ni Linden sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. Mas maganda kung makaisip ka ng paraan.
Kung hindi, kung gusto talagang mag-imbestiga ng mga nakatataas, isa sa atin ang mamatay. Ikaw ang magdedesisyon para sa iyong sarili. Malamig na sabi ni Lindan. Oo, oo. Puno ng pawis ang noo ni Harry habang nakatingin sa mga mata ng lalaki na pumatay. May ideya siya. Nakuha ko, Young Master Shu, may ideya ako. Ano ba? Bilisan mo sabihin mo. Nagmamadaling hinimok ni Lindan. Young Master Shu, tingnan mo, bagamat malubha ang mga sugat ni Terence, buhay pa rin siya. Ibig sabihin, malamang na hindi siya mamamatay. Kilalang kilala ko ang lalaking ito, napakalakas ng puwersa ng buhay niya. Ilang beses na itong nangyari noon at hindi siya namatay, kaya tiyak na magiging ganoon din ito sa pagkakataong ito. Kung talagang hindi siya makakarating, bakit siya pa ang nagbabantay sa babaeng iyon? Kinakabahan din nila ni Harry ang kanyang mga labi habang maingat niyang pinag-aaralan. Iyan ang akma. Lumiwanag ang mga mata ni Linden Shaw hanggat mapapatunayan nilang hindi patay si Terence, kung gayon ang mga nakatataas ay hindi mabibitin dito, at makakatakas sila. Tumanggaw siya, sige, sisigot ako sa sinabi mo. Matapos may padala ng dalawa ang sulat ay nanatili sila sa kwarto at hinihintay ang sagot ng misteryosong tao. Kung hindi man lang nila ito masagot, kailangan talaga nilang pasanin ang kahihinatnan. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay sa takot at kaba, sa wakas ay dumating na ang bloodbath. Inip nilang binuksan ang sulat ng misteryosong tao. Mayroon lamang isang pangungusap dito, para sa kapakanan ng mystical na baging ng Thunder, hindi na niya ito uulitin. Nagkatinginan sina Linden at Harry at nagpakawala ng mahabang hininga. Nakaupo sila sa lupa na parang mga ball ang impes at hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Talagang natakot sila sa pagkakataong ito, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas sila. Maayos sila, ngunit sa kabilang banda, si Nika ay nahimete sa sandaling bumalik siya sa palasyo. Masyado siyang na-pressure. Kahit na marahan siyang inaliw ni Jenny, wala itong nagawa. Nakahawak na siya sa daan, ngunit pagbalik niya sa kanyang silid ay nakaramdam siya ng pagkahilo at agad na nahimete. Ang eksenang ito ay nagbigay kay Cassandra ng malaking pagkabigla. Mabilis niyang sinuri ng mabuti si Nika at nalaman niyang walang abnormal sa kanyang katawan maliban sa bahagyang lagnat. Hanggat maganda ang tulog niya, mas maganda siya. Ito ay kapag ang Isla Lord of the West Island sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa Natalie at Jenny sa kanyang tabi, si Cassandra ay hindi nag-aalala. Agad niyang inakay ang kanyang mga tauhan palabas ng silid. Hindi siya maaaring manatili sa tabi ni Nika ng personal. Bilang Island Master ng West Island, marami pa siyang dapat gawin, tulad ng pag-aliw kay Vanessa na balisarin. Nag-aalala rin sina Jenny at Natalie, ngunit mas mabuti sila kaysa kay Nika. Hanggat nabubuhay pa si Terence, sapat na iyon para sa kanila. Gayunpaman, iba si Nika. Ang pangyayaring ito ay sobrang dagok at pressure sa kanya. Hindi lang siya nawala ng taong maaasahan para sa kanyang panghabang buhay na kaganapan, ngunit sinisi niya rin ang kanyang sarili. 4,736. Iisipin niyang kasalanan niya ang lahat kung bakit napunta si Terence sa ganitong estado kung hindi dahil sa kanya, hindi siya pupunta sa mga pagsubok, at hindi siya masasaktan ng ganito. Kung hindi dahil doon, hindi mahimatay si Nika. Walang sino man ang makatiis ng ganoon kalaking bagay, lalo pa ang isang inosenteng babaeng tulad niya. Si Jenny at Natalie ay nagbulungan ng ilang salita sa isa't isa, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Hindi niya alam kung makakatawag pa siya. Pagkatapos ng lahat, nag-install siya ng mga solar-powered charging panel sa dalawang telepono dahil walang ibang paraan para ma-charge ang mga ito sa isang lugar tulad ng Sky Class Island. Bagamat hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa problema sa kuryente, mahirap sabihin kung ang panahon sa trial ground ay hindi maganda at hindi nila nasalayan ang araw ng mahabang panahon. Buti na lang at pagkatapos ng ilang sandali ay tumunog ang telepono, nagpapahiwatig na konektado ang tawag. Nakahinga ng maluwag si Jenny. Nang makita ang mga kilos ni Jenny, napangiti rin si Natalie.
Bagamat narinig niya ang tungkol sa kalagayan ni Terence mula sa dalawang gwardya, siya at si Jenny ay gustong kumpirmahin ito ng personal kay Remeline. Matyaga siyang naghintay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, biglang natigilan si Jenny. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Natalie, iniisip na may nangyari. Binabaan niya ako. Sabi ni Jenny na tulala. Bago pa siya makatapos ay biglang nag-ring ang phone niya. Mabilis niya itong kinuha. Hello, si Ate Remeline ba ito? Ako si Jenny. Oh, ako ito. Ang nahihiyang boses ni Remeline ay narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Alam niyang nagkamali siya ngayon. Ang alam niya lang ay tumawag sa telepono, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Tuwang-tuwa siya kaya ibinaba niya ang telepono, kaya't maaari na lamang siyang tumawag pabalik sa lalong madaling panahon. Ate Hollis, kumusta si Terence bro? Sa ilalim ng mapang akit na tingin ni Natalie, hindi nag-abala si Jenny sa maliit na usapan at mabilis na nagtanong. Ang kanyang paghinga at pulso ay katulad ng dati. Walang mga pagbabago. Bagamat ito ay napakahina, maaari pa rin niyang panatilihin ito. Gayunpaman, hindi ko alam kung gaano siya katagal. Nag-aalalang sabi ni Remeline. Ang kalagayan ni Terence ay hindi maganda, siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa mortal na mundo, siya ay nasa isang kritikal na kalagayan sa lahat ng oras, at ito ay mabuti kung siya ay mabubuhay, ngunit anumang aksidente ay mangangahulugan ng kamatayan. Sister Hollis, tandaan ang isang bagay, para kay Terence bro, walang pagbabago ang pinakamagandang balita, kaya dapat may tiwala ka sa kanya. Hinikayat siya ni Jenny. Okay, I know. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti. Si Remeline ay halatang mas kalmado kaysa dati. Salamat, Ate Hollis. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Lahat ito ay salamat sa iyong pagiging nasa tabi ni Terence bro. Kailangang maging maayos kayo, hihintayin namin kayong makabalik ng ligtas sa Western Island. Nagpasalamat si Jenny mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bukod sa lahat, handa si Remeline na manatili sa trial ground para kay Terence. Ito lamang ay sapat na upang makakilos siya. Ano ang sinasabi mo? Ako. Kusang loob kong sinamahan siya. Biglang naging mahina ang boses ni Remeline kaya hindi ito marinig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa mga oras na ito, bigla niyang naramdaman na para siyang kabit na kakilala pa lang ng una niyang asawa. Bagamat alam niyang kakaiba ang ideyang ito, hindi niya maiwasang mag-isip sa direksyong ito. Naramdaman pa niya na medyo hindi na niya kayang pakawalan ang sarili. Nagpalitan pa silang dalawa ng ilang salita at sa wakas ay pinaalalahanan si Remeline na ilabas ang kanyang mobile phone ng madalas para mag-sunbathe at mag-charge. Pagkatapos noon, ibinaba ni Jenny ang telepono at tumingin kay Natalie, na nasa tabi niya. Pareho silang nakahinga ng maluwag. Siya. Kamusta na siya? Biglang nagising si Nika, at ang una niyang itinanong ay ang kalagayan ni Terence. Nika, huwag mag-alala, ayos lang si Terence bro. Siya ay nagpapagaling sa kanyang sarili, at si Remeline ay kasama niya, siya ay magiging maayos. Inalo Jenny. Talaga. Mabuti yan, mabuti yon. Sa wakas ay nakabawi ng kaunti ang mukha ni Nika. Huminto siya sandali at biglang nagtanong, si Remeline ay disipulo ni Vice Dean Lane, tama ba? Sa palagay ko ay hindi siya madalas umalis sa East Province, paano niya nakilala si Terence? Ewan ko dyan. Kasama kita nitong nakaraang 2 taon, di ba? Kayo ang nagsabi sa akin ang nangyari kay Terence bro. Ngumisi si Jenny. That's not right. Si junior brother ay hindi nakapunta sa East Province sa nakalipas na 2 taon. I've never heard him mention any girls. Ang Natalie ang may pinakamaraming sinasabi sa aspetong ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, biglang nagningning ang kanyang mga mata at sinabi niya, Jenny, naaalala mo pa ba na bago magsimula ang paglilitis, may isang batang babae na nakasuot ng belo na gustong hampasin si little junior brother? Baka si Remeline yun. Hindi pwede, tinanggihan siya ni Terence bro sa harap ng lahat, hindi naman siya pwedeng basta-basta na lang guguluhin ng ganoon, di ba?
Umiling si Jenny. Who knows? Baka may nangyari pagkatapos nating pumasok. Nag-iisip na sabi ni Natalie. Kahit ano paman, handa niyang isakripisyo ang sarili para manatili kay Terence, hindi siya iiwan. Kailangan nating mag-isip ng paraan para magpasalamat sa kanya. Nanghihina si Nika sa sandaling iyon, ngunit nagkaroon siya ng tiyak na epekto nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Para bang itinuring na niya ang kanyang sarili bilang babae ni Terence nang hindi man lang namalayan. Ano ang dapat pasalamatan? Hindi kailangan ni Sister Hollis ang ating pasasalamat. Kung talagang gusto natin siyang suklian, mas mabuting hayaan na ang little junior brother na pakasalan siya. Humalaklak si Natalie sa gilid. Gantihan mo ako ng katawan mo. Natigilan si Nika at Jenny. Nagpapasalamat lang sila at hindi naisip ang tungkol dito. Mga bobo talaga kayong dalawa. Si Sister Hollis at Little Junior ay mga strangers na nagkataon. Kung hindi niya gusto si Little Junior, bakit pa siya handang magsakripisyo para samahan siya? She's a pure and innocent girl, this kind of things will ruin her reputation if it get out, so of course, we can only let Little Junior brother take responsibility. Sinuri ng Natalie. Saglit na nagkatinginan si Nika at Jenny bago nila tuluyang itinikom ang kanilang mga bibig. Ito ay talagang hindi inaasahan, ngunit ang pagsusuri ng Natalie ay hindi makatwiran. Kung hindi, wala talaga silang maisip na ibang makatwirang dahilan. Nika, Jenny, congratulations! Malapit ka nang magkaroon ng bagong kapatid. Sabi ni Natalie na may pilyong ngiti. Hindi ba sila ang sarili mong kapatid? Sabay na tanong ni Nika at Jenny. 4,737. Ako. Namula si Natalie at walang masabi. Gusto niyang itanggi, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya ito matiis. Bagamat hindi niya naisip ito, hindi siya papayag na iwan si Terence at magpakasal sa ibang lalaki. Mayroon bang mas mabuting tao kaysa Little Junior brother sa mundong ito? Napakahinala ni Natalie tungkol dito. Katulad ni Nika, ayaw niyang magpakasal sa ibang lalaki. Ayaw niyang mahiwalay sa matalik niyang kaibigan. Sa sandaling ito, hindi niya naiwasang mapahiya, ang katawan ko ay nakita na ng aking junior brother. Ibig bang sabihin ay opisyal na kaming kasal? Sa pagtingin sa namumulang mukha ni Natalie, humagalpak ng tawa sina Nika at Jenny. Kung tutuusin, pareho silang inosenteng babae. Pagkatapos ng ganoong eksena, nawala ang mga alalahanin nila kanina. Nagsimula pang ang pag-usapan ng tatlong babae kung sino ang mas malaki. Sa kabilang banda, si Remeline ay hindi kasing aliwalas ng kanilang tatlo matapos ibaba ang telepono, ngunit matapos marinig ang mga salita ng aliw ni Jenny, sa wakas ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Huminto siya sa pag-iisip ng mga random na bagay at tumuon sa pagprotekta kay Terence, umaasa na unti-unti itong gagaling. Alam ni Terence ang lahat ng ginawa ni Remeline para sa kanya. Bagamat nasugatan siya ng husto na hindi man lang niya maimulat ang kanyang mga mata, lalo pat magsalita, medyo nagkamalay siya sa panahon ng kanyang paggaling. Labis na naantig si Terence sa banayad na hininga ni Remeline. Ang ginawa ni Remeline ay higit pa sa kabaitan ng isang pansamantalang teammate. Not to mention the benefits between them, kahit ilang dekada na silang magkaibigan, baka hindi nila magawa ang ginawa niya. Kung tutuusin, hindi maliit na halaga ang ginawa ni Remeline. Para makasama si Terence, muntik na niyang isuko ang sarili niyang buhay. Handa pa siyang isuko ang kanyang buhay, lalo pa ang kanyang reputasyon bilang isang babae. Bagamat medyo mabagal si Terence pagdating sa mga relasyon, hindi siya tanga. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya na maaaring may hindi maipaliwanag na damdamin sa pagitan nila ni Remeline. Alam nilang dalawa kung bakit handang gawin ito ni Remeline para sa kanya. Pagkarating sa Sky Class Island, ayaw na ni Terence na makaakit pa ng mga utang sa pag-ibig ito ay hindi pata sa kanyang mga kaibigang babae. Sa kasamaang palad, siya ay isang henyo sa ibang aspeto, ngunit pagdating sa pag-ibig, siya ay napakabagal na hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Palagi niyang napagtanto ito, at ang dalaga ang palaging nagkukusa. Si Terence ay isang malambot na tao, at halos imposible para sa kanya na tanggihan ang kanyang harapan, lalo na kapag si Remilyn ay handang isuko ang kanyang buhay at reputasyon para sa kanya. Ano kaya ang masasabi niya? Naantig at walang magawa si Terence sa parehong oras. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang pabayaan si Remilyn kahit anong mangyari. Napakaraming nagawa ng dalaga para sa kanya. Hindi makatwiran para sa isang tulad niya na mag-alinlangan at umatras. Sa ngayon, isa lang ang kailangang gawin ni Terence, at iyon ay ang bumawi. Bagamat nakaalis na ang karamihan sa mga kumuha ng pagsubok, naroon pa rin si Scarface at ang iba pa. Si Remilyn lang ay hindi makakamit ang matatag na posisyon sa trial ground na ito. Kailangan niyang gumaling sa lalong madaling panahon para makapagpahinga siya ng maluwag. Sa West Islands Palace, dalawang babae ang nakaupong magkaharap sa study room. Sila ay ang West Islands Island Lord, Cassandra, at ang East Continent's Academy of Morning Sprites Vice Principal, Vanessa. Ang pag-aaral ay parang boudoir, parehong nasa mga pribadong lugar ni Cassandra. Sa pangkalahatan, ang mga tagalabas ay hindi pinahihintulutang pumasok, ngunit si Vanessa at siya ay matalik na magkaibigan na magkakilala mula pa noong sila ay bata pa. Bagamat may puwang sa kanilang lakas, hindi sila tagalabas. Cassandra, kilala mo ba kung sino ang Terence na iyon? Tanong ni Vanessa na may kakaibang ekspresyon. Hindi niya maisip na ang kanyang mahalagang alagad ay mananatili sa loob para sa isang kakaibang lalaki. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kahungkagan sa kanyang puso, na para bang inagaw ang kanyang puso. Haha, ang Terence na ito ay talagang isang pambihirang talento. Isa siya sa mga pinakatanyag na kabataan sa 5 isla ng Sky Class. Ngumiti si Cassandra at matapat na sinabi, hindi ko ito itatago sa iyo, Vanessa. Sa totoo lang, optimistic ako sa batang ito. Isa siya sa mga kandidato para sa asawa ni Nika. Ganoon ba talaga kasikat ang taong ito? Nagulat si Vanessa nang marinig ito. Sino si Cassandra? Siya ang master ng isla ng West Island, isa sa mga nangungunang pag-iral sa 5 Sky Class na isla. Sa kanyang level at status, karamihan sa mga tinaguriang super henyo ay hindi man lang pumapasok sa kanyang mga mata. Kahit na sa isang lugar tulad ng East Province Academy kung saan nagtipon-tipon ang mga henyo, kakaunti lamang ang mga batang disipulo na maaaring makapagpaalala kay Cassandra sa kanilang mga pangalan, lalo pat makakuha ng ganoong mataas na pagsusuri mula sa kanyang bibig. Hindi bababasa, mula sa alam ni Vanessa, ang kanyang matandang kaibigan ay hindi kailanman nagbigay ng ganoong pagsusuri sa isang binata. Upang magawa siyang maging kandidato para sa asawa ng kanyang anak na babae, siya ay karaniwang kalahati ng tagapagmana ng West Island sa hinaharap. Ganyan ba talaga kahanga-hanga itong si Terence? Hindi naman talaga siya sikat. In terms of fame, actually malayo siya sa pagiging comparable sa mga nasa Nakajima at sa East Continent mo. Pero kung intindihin mong mabuti ang ginagawa niya, malalaman mo na pambihira siya. Medyo emosyonal si Cassandra, ngunit nang makita niyang tila hindi naniniwala si Vanessa sa kanya, ngumiti siya at nagbigay ng halimbawa, alam mo rin na ang West Mountain Evil Sect ay isang malaking banta sa West Island. Gumastos ako ng maraming lakas at lakas para subaybayan ang bawat galaw nila sa paglipas ng mga taon. Naaalala mo pa ba ang lumang sekta ng West Mountain? Siyempre, unang kalaban. Ngumisi si Vanessa. Siya ay isang maaasahang kaalyado na natural na nakatayo sa panig ng West Island. Sa tuwing gustong magdulot ng gulo ng West Mountain Evil Sect, susugod siya para tumulong sa unang sandali. Nakilala niya ang maraming nangungunang masters mula sa West Mountain Evil Sect, kabilang ang lumang sekta ng West Mountain, na pumangalawa sa mga masasamang cultivator. Para sa iyo, natural na siya ay isang unang kalaban. Gayunpaman, kahit nasa antas ng yugto ng pagbubukas ng bundok, ang matandang magnanakaw na ito ay maaaring ituring na isang bihirang at mahirap na pag-iral. Sabi ni Cassandra. Oo, hindi naman mahina ang matandang magnanakaw na ito. Nagkaroon pa nga ako ng kaunting kawalan sa kamay niya noong nakaraan. Galit na sabi ni Vanessa.
Bagamat siya ay naging dehado sa huling pagkakataon dahil siya ay nahuli at gumawa ng unang hakbang, ang matandang Sectmaster ng West Mountain ay talagang hindi isang mabait na tao. Kahit na nagkaroon ng patas na one-on-one na laban ng dalawa, sa totoo lang, wala siyang gaanong tiwala na manalo. Ayon sa impormasyon, ang lumang sekta ng West Mountain ay pumunta sa South Continent area pagkatapos umalis sa masamang sekta ng West Mountain. Akala ko ay gagawa sila ng ilang malalaking hakbang, ngunit hindi ko inaasahan na ang matandang magnanakaw ay dumiretso sa South Continent area upang pumatay ng isang tao. Mabagal na sabi ni Cassandra. Bigyang pansin ang prestihiyo ng publiko, at ilabas ang anumang balita tungkol sa Murloc anumang oras. 4,738. Patayin mo sino? Nagulat si Vanessa. Ang isang figure na maaaring gumawa ng isang big shot ng mga masasamang cultivator tulad ng West Mountain Old Sect na personal na lumabas ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ito ay malamang na ang nangungunang mga master ng mga sikat na sekta. Si Terence. Ngumiti si Cassandra. Terence. Nagulat si Cassandra, at hindi niya maiwasang magtanong, totoo ba iyon? Paano niya nasaktan ang matandang sekta ng West Mountain? Ang dahilan ay talagang napakasimple. Pinatay niya ang isang masamang magsasaka na nagngangalang Wabaw. Ang taong ito ay pro-disciple ng matandang sekta ng West Mountain at ang kanyang pamangkin. Kaya naman naalerto ang matandang magnanakaw na ito. Paliwanag ni Cassandra. So that's the case. No wonder na galit ang matandang magnanakaw. Pero paano pa siya nabubuhay ngayon kung personal na humahabol sa kanya ang ganoong big shot ng mga masasamang magsasaka sa simula ng bundok? Baka may ekspertong nagpoprotekta sa kanya. Hindi maiwasang magtanong ni Vanessa. Hindi niya pinansin noon si Terence, ngunit dahil nakasali siya sa paglilitis, nangangahulugan ito na siya ay nasa pinakamataas na nascent soul. Napakataas na nito para sa karamihan ng mga practitioner, ngunit sa harap ng mga masasamang practitioner tulad ng matandang sekta ng West Mountain, hindi siya naiiba sa isang normal na tao. Maaari niyang durugin siya sa isang pag-iisip. Hindi kailanman maniniwala si Vanessa na ang isang bagong dating na Soul Master ay makakaligtas sa ilalim ng mga kamay ng matandang sekta ng West Mountain nang walang tulong ng isang eksperto sa likod ng mga eksena. Isa lang itong pantasya. Hindi ko. Hindi tulad ng hindi mo alam tungkol sa dagat ng kontinente ng Timog. Bukod sa Spirit Beast Clan, sino pa ang makakalaban sa Masters ng lumang sekta ng West Mountain? Tumawa si Cassandra. Totoo iyan. Inihiwalay ng angka ng espiritong hayop ang kanilang sarili mula sa mundo, at hindi mahalaga sa kanila kung sila ay masasamang magsasaka o hindi. Hindi sila tulad ng mga prestihiyosong sekta na gustong bugbugin ang mga matandang magnanakaw tulad ng lumang sekta ng West Mountain. Kung walang personal na sama ng loob, walang sino man ang magkukusa sa matandang sekta ng bundok. Tumanggaw si Vanessa, at pagkatapos ay naging interesado. Nagtataka niyang tanong, pero kung ganoon nga, paano nakatakas si Terence mula sa matandang sekta ng West Mountain? Imposibleng gawin niya ito ng mag-isa, di ba? Noong una kong nakita ang tip-off, naisip ko na ito ay hindi rin kapanipaniwala, ngunit ito ang katotohanan. Si Terence ay nakaligtas mula sa sekta ng West Mountain gamit ang kanyang sariling lakas. Emosyonal na sabi ni Cassandra. Paano ito posible? Nagulat si Vanessa. Sa antas niya, kakaunti lang ang mga bagay na maaaring makapagpawala sa kanyang katinoan. Gayunpaman, ang isang master lamang ng orihinal na yugto ng sanggol ay maaaring makatakas sa pagtugis ng lumang sekta ng West Mountain ng mag-isa. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi lamang nakakagulat, kundi pati na rin sa pagbabagsak ng pananaw sa mundo. Natatakot ako na walang ibang nakakaalam ng eksaktong proseso maliban kay Terence mismo at West Mountain Old Sect Master. Ngunit ayon sa aming intel sa Western Island, isang bagay ang sigurado. Ang dahilan kung bakit nagawang takasan ni Terence ang kamatayang ito ay ang pagtakas niya sa katimugang bahagi ng isla. Sabi ni Cassandra. Nakatakas siya sa Southern Island. Hindi nakapagtataka na ang matandang sect master ng West Mountain ay hindi nang ahas na habulin siya.
Isang hindi pa nagagawang himala na siya, isang bagong panganak na Soul Stage Cultivator, ay maaaring makatakas mula sa teritoryo ng Spirit Beast Clan sa isang piraso. Napabuntong hininga si Vanessa at tumingin sa kasong ito, ang batang ito ay hindi kakaiba, to take him as your son-in-law. Kung mapapalaki talaga siya in the future, I'm afraid na hindi siya masyadong mababa sa asawa mo. Tama, akala ko nga noong una, pero parang hindi na pwede ngayon. Gayunpaman, kalooban ng langit, at hindi natin dapat hayaang damaloy ang matabang tubig sa mga bukid ng iba. Ang sarap lang ibigay sa mahal mong alagad. Tinakpi ni Cassandra ang kanyang bibig at tumawa. Inagaw niya ang alagad ko at natrap sa trial grounds. Hindi pa nga ako nakakasettle ng score sa kanya. Kahit gaano pa kataas ang talent niya, hindi ako papayag na mamatay ko sa kanya. Galit na umungol si Vanessa. Hehe, Vanessa, huwag kang masyadong malupit sa pananalita mo. Baka kapag lumabas silang dalawa sa trial grounds, baka may anak na sila. Si Cassandra na laging mabait at mapagbigay, ay may kakaibang kalokohan sa mukha. Ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, hindi rin mangyayari iyon. Kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang kamatayan sa batang ito na hindi ko alam. Hehe, speaking of which, you and Terence know each other very well, hindi naman parang wala kang alam tungkol sa kanya. Malamang hindi mo pa alam, pero galing siya sa isa sa 3 pavilion sa North Island, at siya ang alagad na pinahahalagahan ng ating senior Truett, nakangiting pahayag ni Cassandra. Oh, totoo ba yun? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Nagulat siya nang marinig niya ang tungkol sa mga nagawa ni Terence, ngunit wala siyang magandang impresyon sa kanya. Ibang-iba ang kwento nang marinig niya na si Terence ay nasa ilalim ng Truett. Vanessa man o Cassandra, pareho silang may daan-daang taon ng kasaysayan kasama si Truett. Kahit na siya ay kanyang senior, sila ay dating guro, at ang kanilang relasyon ay hindi maipaliwanag sa ilang salita lamang. Kung si Terence ay talagang isang disipulo na pinahahalagahan ni Truett, kung gayon kahit gaano pa niya ito gustong pakawalan, hindi niya ito maaaring patuloy na kagatin siya. Siyempre totoo. Siya ang espesyal na sugo mula sa North Island na personal na itinalaga ni Truett. Sa tingin mo, bakit ko pa siya ikokonsidera? Umiling si Cassandra at tumawa. Upang maging asawa ni Cassandra, hindi sapat ang lakas lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang malaman ang background ng bawat isa, upang matiyak ang katatagan ng Western Island sa hinaharap. If that's the case. Nagbago ang ekspresyon ni Vanessa, at nag-isip siya sandali. Kalimutan mo. Kung talagang hindi natuloy, maghihintay na lang ako dito ng ilang tao. Dahil siya ang disipulo na pinahahalagahan ng Kuya Salter, medyo magandang tugma siya para sa Remilin. Wala na talaga akong masabi. Vanessa, kung talagang magiging manugang mo si Terence, it's your good luck. Kung hindi lang ang mga mananalo sa test ang pwedeng maging manugang ko, sa tingin mo ba hahayaan kita ng ganon kadali? Bumubuntong hininga ka talaga na para kang naranasan ng malaking kawalan. I really didn't know what to say. Medyo awkward na ngumiti si Vanessa. Bagamat totoo ang sinabi niya, si Remilin pa rin ang pinakamamahal niyang anak. Palagi niya itong tinatrato na parang sarili niyang anak. Ngayong bigla niyang nalaman na aalis ang kanyang pinakamamahal na anak na may kasamang iba, masama ang pakiramdam niya. Karamihan sa mga magulang ay malamang na may ganitong uri ng pag-iisip. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang isang disipulo sa West Island upang magulat mula sa labas ng pinto. Sinabi niya sa apurahang tono, Master ng isla, noong nirerehistro ko ang mga practitioner, nakita ko ang isang tao na nagngangalang Harry na naghuhukay ng hindi pa hinog na Thunder Mystical Vine, at hinukay niya ito mula sa ugat. Ano? How dare you? Nagbago ang ekspresyon ni Cassandra nang marinig niya ito. Ang Thunder Mystical Vine ay isang estratehiko at mahalagang mapagkukunan, at ito rin ang pundasyon ng pagsubok sa West Island. Kung normal na pagputol lang ng isa, ayos lang. Bilang master ng isla ng West Island, hindi siya magiging maliit.
Ngunit upang maghukay ng hindi hinog na Thunder Mystical Vine mula sa mga ugat nito, ito ba ay isang bagay na magagawa ng isang normal na tao? 4,739. Hindi kalabisan ang pagsasabi na ang mga aksyon ni Harry ay walang pinagkaiba sa pagpunta sa palasyo ng may-ari ng isla upang nakawin ang heirloom ng isla. Kung may lumabas na balita, isa itong galit ng publiko, hindi nakakagulat na galit si Cassandra. Nakakadiri talaga ang batang ito. Nang marinig ito ni Vanessa, napuno din siya ng matuwid na galit. Bilang matandang kaibigan ni Cassandra, alam na alam niya ang kahalagahan ng Thunder Mystical Vine sa West Island. Hindi niya maiwasang magtanong, pero paano nahanap nitong si Harry ang Thunder Mystical Vine? Hindi naman siya nag-leak ng ganoong kaimportanteng mapa, hindi ba? Sa tingin ko rin kakaiba. Kailangan nating imbestigahan ng lubusan ang bagay na ito. Sumimangot si Cassandra. Totoo na ang pagkakaroon ng Thunder Mystical Vine sa pagsubok sa West Island ay hindi isang lihim. Sa katunayan, maraming cultivator ang dumating para sa Thunder Mystical Vine. Gayunpaman, ang eksaktong lokasyon ng Thunder Mystical Vine ay isang lihim sa mga lihim sa West Island. Kahit na sa mga panloob na disipulo ng West Island, napakaliit na bilang ng mga disipulo na pinahahalagahan ni Cassandra ang makakakuha ng pahiwatig. Ang iba ay walang paraan upang malaman ito. Kahit na ang malalim na relasyon ni Vanessa kay Cassandra, nabunyag lamang ito sa kanya dahil malaki ang naging kontribusyon ni Vanessa sa West Island noong nakaraan. Hindi pa ito naibunyag sa iba. Hindi mahalaga kung si Vanessa o ang mga disipulo ang pinahahalagahan ni Cassandra, lahat sila ay maaasahang tao. Walang dahilan para ilabas nila ang ganoong mahalagang sikreto, kaya paano nalaman ni Harry? Maaaring ang taong ito na nasugatan ay namatay at pinilit siyang sabihin sa kanya ang totoo. Nagulat si Vanessa. Nag-iisip na tumango si Cassandra. Ang mga kalahok sa pagsubok sa West Island ay higit sa lahat mga tagalabas. Walang gaanong lokal na mga disipulo sa West Island. Upang maiwasang malik ang sikreto ng Thunder Mystical Vine, hindi na sila binigyan ni Cassandra ng anumang pahiwatig sa pagkakataong ito. Nangangahulugan ito na si Remilyn lang ang nakakaalam ng lokasyon ng Thunder Mystical Vine. Ayon sa deduksyon na ito, malamang na itong si Harry ang clone na nakuha niya kay Remilyn, at ito ay maaaring may ugnay sa pinsala ni Terence. Maaaring nasugatan si Terence ni Harry dahil gusto niyang iligtas si Remilyn, at dahil dito ay handang ipagsapalaran ni Remilyn ang kanyang buhay at reputasyon para manatili sa kanya. Sa isang maikling sandali, sina Cassandra at Vanessa ay kusang nakabuo ng kumpletong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kanilang isipan. Habang pinag-iisipan nila ito, mas lalo nilang naramdaman na may katuturan ito, at halos sigurado sila na iyon ang katotohanan. Itong Harry ay nararapat na mamatay. Galit na sabi ni Vanessa sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Pangit ang mukha ni Cassandra habang tinatango ang kanyang ulo. Siya ay higit na galit kay Vanessa, ngunit bilang Panginoon ng West Island, wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat sa paglilitis ay nasa kapalaran, at ang pagpatay at pagnanakaw ay isang pangkaraniwang bagay. Walang panuntunan na nagsasabing hindi nila maaaring hawakan ang Thunder Mystical Vine. Kahit na gusto niyang parusahan si Harry, anong dahilan niya para mag-higanti? Walang kahihiyan ang mga kilos ni Harry, ngunit kung si Cassandra ang sisihin sa kanya, ang buong kanlurang bahagi ng isla ay magiging katatawanan. Ito ay isang bagay ng reputasyon ng isla, at maaari lamang niyang lunokon ang kanyang galit. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas, at wala pa ring balita mula kina Terence at Remilyn. Sa katunayan, alam ng lahat na silang dalawa ay nakulong sa loob at hindi makalabas. Ang maximum na oras na maaaring manatili sa loob ng isang peak na nascent soul cultivator ay isang buwan, at ito ay isang buong buwan at kalahati. Batay lamang sa katotohanan na ang mga nasa itaas ng nascent soul stage ay hindi ma-activate ang teleportation formation, kahit isang Diyos ay hindi makakalabas. Nagkagulo ang pagsubok sa West Island, at hindi ito maaaring i-drag magpakailanman.
Sa huli, kailangang magkaroon ng pangwakas na conclusion o ito ay katumbas ng pagsira sa pangako ng isa. Bagamat ilang beses nang nakiusap si Nika kay Cassandra nitong mga araw na ito na ipagpaliban ito hanggang sa bumalik si Terence, siya, si Jenny, at si Natalie ay naniniwala na hanggat gumaling si Terence, makakalabas siya. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan ni Cassandra ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking bagay para sa buong West Island, at lahat ng mga sekta at paaralan ng iba pang mga isla ng Sky Class ay binibigyang pansin ito. Gaano man niya kamahal ang kanyang anak, hindi niya magawang magbiro sa reputasyon ng buong West Island. Ang pagdrag nito sa loob ng kalahating buwan ay ang limitasyon, at hindi na ito maaaring i-drag pa. Si Nika, na kagagaling lang mula sa pinsala ni Terence, ay gustong umiyak ngunit walang luhang lumalabas. Alam niya kung sino ang nanalo, at kinasusuklaman niya ang taong ito. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ipagkatiwala ang kanyang buhay sa taong ito, ngunit wala siyang magagawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay kumakatawan sa reputasyon at reputasyon ng buong West Island. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang sabihin na hindi. Pagkatapos ng kalahating buwan, sa wakas ay bukas na muli sa publiko ang palasyo ng Panginoon. Ang lahat ng mga kalahok ng pagsubok sa West Island ay inanyayahan sa gilid na patio ng palasyo, na matatagpuan sa patio ng hanay ng teleportasyon. Ngayon, huhusgahan ang huling nanalo sa paglilitis. Ang dahilan kung bakit hindi nila pinili ang mas grand at formal na plaza sa labas ay higit sa lahat ay para alagaan ang mga magsasaka. Dapat itong malaman na ang mga kayamanang ito ay kukunin pagkatapos ng pagsusuri. Sabi nga sa kasabihan, hindi dapat ilantad ang kayamanan. Kung ito ay inilagay sa isang pampublikong lugar, mahirap tiyakin na hindi ito magdudulot ng gulo sa bandang huli. Ngayon, inilagay ito sa isang medyo nakatagong panloob na patio ng palasyo ng master ng isla. Bagamat hindi nito lubos na mapipigilan ang mga ganitong bagay na mangyari, ito ay mas mabuti. Ang gilid na patio ay binabantayan ng husto at puno ng mga tao. Hindi lamang dito nagtipon ang mga magsasaka, ngunit mayroon ding mga branch manager ng Hong Chamber of Commerce, Central Chamber of Commerce, mayayamang pamilya, at iba pang nangungunang Chamber of Commerce. Bilang ang pinakamakapangyarihang tagaloob ng industriya, sila ay mahalagang mga hukom na espesyal na inimbitahan ng West Island. Pagkatapos ng maikling talumpati sa pambungad, mabilis na pumasok ang karamihan sa pinakahihintay na pangunahing paksa. Isang grupo ng mga disipulo sa West Island ang naglabas ng booklet ng pagpaparehistro at hinayaan ang mga kalahok na ihambing ito ng isa-isa sa harap ng publiko. Pagkatapos ay susuriin ng mga hukom ang halaga ng mga item sa lugar, at tanging ang taong may pinakamataas na halaga ang huling tumawa. Ito ay walang alinlangan na isang treasure inspection meeting. Sa tuwing may naglalabas ng isang pambihirang kayamanan ng langit at lupa, may mga bulungan sa gilid ng bakuran. Alam ng maraming tao na hindi nila kayang makipagkompetensya sa iba pang mga magsasaka, ngunit sa pagkakataong ito, nakita nila ang napakaraming iba't ibang uri ng kayamanan ng langit at lupa. Ito rin ay isang pagbubukas ng mata, at hindi sila dumating ng walang kabuluhan. Siyempre, may ilan din na ambisyoso, iniisip na may pagkakataon silang maging manugang ni Cassandra na may mga bihirang kayamanan sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, nang turn na ni Harry, natapos ang lahat. Kulog Mystical Vine. Ito ay talagang ang maalamat na Thunder Mystical Vine. Sandaling natahimik ang buong lugar. Maya-maya, may sumabog na malamig na hangin. Sa pangkalahatan, walang nascent soul stage cultivator na hindi alam ang tungkol sa Thunder Mystical Vine. Hindi man nila ito nakita noon, tiyak na narinig na nila ito. Kung tutuusin, masyadong halata ang mga katangian ng kidlat, kakaiba ito sa mundo. 4,740. Ang ganitong uri ng makalangit na kayamanan ay hindi na kailangan ng isang dalubhasa upang hatulan. Ang halaga ng Thunder Mystical Vine ay walang pag-aalinlangan. Kahit na ang lahat ng iba pang makalangit na kayamanan na naruroon ay idagdag, hindi sila magiging katumbas ng isang ito.
Siyempre, nakita na ng mga tindero ng bawat Chamber of Commerce at iba pang eksperto na hindi pa ganap na mature itong Thunder Mystical Vine. Ngunit kahit hindi pa ito ganap na mature, isa pa rin itong Thunder Mystical Vine. Kahit na binawasan ang halaga nito, nang ibabaw pa rin ito sa buong merkado ng walang pag-aalinlangan. Walang ibang likas na kayamanan ang maihahambing dito. Dapat itong malaman na kahit na ang Thunder Mystical Vine ay hindi pa mature, maaari pa rin itong magamit upang pinuhin ang Thunder Mystical Peel. Bagamat tiyak na maaapektuhan ang kalidad, at hindi nito magagarantiyahan ang 100% rate ng tagumpay ng pagtawid sa Thunder Tribulation, mayroon pa rin itong napakataas na pagkakataon. Mula pa lamang sa puntong ito ay isang pambihirang kayamanan na maaari lamang makatagpo ng swerte. Sa pagtingin sa mayabang na si Harry, ang lahat ng mga practitioner ay tumahimik walang silbi na ayaw sa oras na ganito. Ang lahat ng mga kayamanan na mayroon sila sa kanila ay nagkakahalaga ng isang maliit na bahagi ng halaga ng lalaki, paano sila makikipagkompetensya? Ang mga practitioner ay nasa pagkabigla at pagkatalo pa rin, ngunit ang mga disipulo ay nakatingin kay Harry ng walang lihim na galit. Ang pagbunot sa Thunder Mystical Vine na pag-aari ng kanilang West Island, at ito ay isang hindi pahinog, nangangahulugan na naubos nila ang isang hindi mabibaylang kayamanan ng West Island. Sa madaling salita, inagaw lang ng bastard na ito ang Thunder Mystical Vine na dapat ay sa kanila. Bukod dito, ginamit niya ang gayong pamamaraan upang walang ingat na pag-aaksaya ng isang mahalagang kayamanan na magagalit kapwa sa tao at sa Diyos. Ito ay hindi matatagalan. Kung hindi dahil pinipigilan sila ni Cassandra at Divina, ang buong grupo ng mga disipulo ay sumugod na at pinagpira-piraso ang bastard na si Harry. Gaano siya nang ahas na magpakita sa bahay ng amo pagkatapos nakawin ang kayamanan? Sinong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para gawin yon? Si Harry naman ay wala man lang naramdaman. Ang kanyang puso ay napuno ng pananabik habang natutuwa siya sa gulat at naiinggit na mga tingin ng lahat habang matako na nakatingin kay Nika. Hindi niya maiwasang mapalunok sa pag-iisip tungkol sa napakaselang maliit na dilag at ang marangal na prinsesa ng West Island sa ganoong paraan. Ang pagpunta sa West Island ay ang tamang desisyon. Hindi kasing tanga niya si Linden, walang bakas na sinaksak siya sa likod. Kinilig si Harry sa biglaang paggalaw, tumutulo ang pawis sa kanyang noo nang mapagtanto niyang kakainin na siya ng mga disipulo. Hindi niya namamalayang nagalit ang lahat. Gayunpaman, ito ay sa isang pampublikong lugar lamang. Kung walang gaanong mga tagalabas, talagang kakainin siya ng mga naiinip na alagad ng West Island na ito. Kailangan niyang mag-ingat sa pagbabalik niya mamaya para maiwasang may pukana. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, biglang natuwa muli si Harry. Mula ngayon, siya ay nakatakdang maging fuma ng West Island, at sa mga disipulong ito, siya ang kanilang tunay na Panginoon. Hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman sa kanya kahit na mayroon silang 100 lakas ng loob, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi lang iyon, kung maganda ang kalooban niya balang araw, makakahanap pa siya ng ilang magagandang babae sa bansang ito ng mga kababaihan na makakasama niya. Maaari pa niyang samantalahin ang marangal at magandang biyenan, si Cassandra. Ang pag-iisip pa lang nito ay napakasarap na ng kanyang pakiramdam na kaya niyang lumipad. Nang makita ang mukha ni Harry na puno ng kasakiman at pagmamataas, ang grupo ng mga disipulo ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Maging ang tahimik na si Cassandra ay hindi napigil ang sumimangot. The thought of having this shameless guy as her son-in-law made her feel as disgusted as if she'd eat a fly. Hindi lamang si Cassandra, ang ina, kundi maging sina Divina at Vanessa ay galit na galit. Nagkatinginan silang dalawa sa tacit understanding, at kumikislap ang hangarin sa pagpatay. Kung pumayag si Cassandra, hindi nila iisipin ang pagiging assassin. Pinanood nila ang paglaki ni Nika, at hindi nila basta-basta kayang panoorin itong tumalon sa apoy, lalo pa ang isang walang hiyang taong tulad ni Harry na maging prince consort. Bahagyang umiling si Cassandra. Bilang ina ni Nika, mas gusto niyang gawin ito kaysa sa iba, ngunit hindi siya pinahintulutan ng ibang mahalagang pagkakakilanlan niya.
Kahit na ayaw niyang si Harry ang maging prince consort, hindi niya magagamit ang ganoong karahasang paraan na madaling mahihirapan sa mga tao. Lahat, malapit na. Magpahinga muna tayo at i-announce ang resulta sa hapon. Nagpahayag si Cassandra na may kalmadong ekspresyon, at pagkatapos ay umalis kasama si Nika, na ikinagulat ng karamihan. Walang pakialam ang ibang mga magsasaka. Kung tutuusin, halata naman na wala silang kinalaman dito. Kung ginawa ang anunsyo ngayon o sa hapon, hindi ito mahalaga sa kanila. Kung hindi sila makapaghintay, maaari na silang umalis. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Harry sa sandaling ito ay talagang kawili-wili. Napakamayabang niya kanina at inihahanda pa ang kanyang acceptance speech, ngunit halos maputol ang dila niya nang marinig niya ang mga salita ni Cassandra. Lunch break. Ang mga high-level cultivator ay hindi na kinailangan pang kumain, uminom, o pumunta sa banyo. Common sense na hindi sila nakatulog o nagpapahinga. Paano magkakaroon ng afternoon break? Muntik nang maiihi ni Harry ang kanyang pantalon nang maramdaman niya ang masamang tingin ng mga disipulo. Sinadya bang iwan ng kanyang magiging biyenan ang panahong ito para samantalahin ng mga alagad? Si Harry ay isang kasabwat mismo, at ang kanyang utak ay puno ng mga sabuatan pagdating sa mga bagay na tulad nito. Pag-isipan nito kung makakakuha siya ng isang tao na pumatay sa kanya bago ipahayag ang mga resulta, magagawa niyang ibalik ang Thunder Mystical Vine, at ang West Island ay kailangan lamang magbayad ng scapegoat. Ito ay isang magandang deal. Sa sandaling ito, nakaharap sa mga nakakainggit na tingin ng iba pang mga practitioner, si Harry ay pawis na parang ulan. Maging ang kanyang mga binti ay nanlambot sa takot. Bakit hindi sumunod si Cassandra sa mga patakaran? Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Pakiramdam ni Harry ay nakaupo siya sa mga pin at karayom habang pinapanood niya ang iba pang mga kalahok na isa-isang umalis. Hindi niya namamalayan na gusto niyang tumakas, ngunit hinaila siya pabalik ni Linden Shu. Young Master Shu, masama ang sitwasyon. Bakit hindi tayo tumakbo? Hindi na rin babalik si Terence, kaya hanggat hindi siya nakikisali kay Nika, babawiin na lang natin ang Thunder Mystical Vine at isasaalang-alang natin na kumpleto ang ating misyon, di ba? Kinakabahang mungkahi ni Harry. Ano ba ang pinapanik mo? Ngumuso si Lindan. Siyempre, alam niyang seryoso ang sitwasyon. Nakahukay sila ng isang hilaw na Thunder Mystical Vine mula sa mga ugat, at labis nilang nasaktan ang halos lahat ng mga disipulo ng West Island. Kahit na walang sinabi si Cassandra, walang garantiya na ang mga taong ito ay hindi gagawa ng desisyon na patayin sila. Imposibleng bantayan ang ganitong uri ng bagay. Pero, gusto pa ring tumakbo ni Harry. Para sa kanya, ang pagsusulit ay ang pinakadelikado bago ipahayag ang mga resulta, lalo na sa isang lugar na tulad nito kung saan naruroon ang Western Island Masters. Kung may nagpasya na tambangan siya, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.